Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 2 PM edition. Sandigan Bayan, pinayagan ng Korte Suprema na dinggin ang kasong plunder ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Noong 2014, nang sampahan ng kasong plunder ng Ombudsman sina Juan Ponce Enrile, Janet Lim Napoles, at dalawa pang individual dahil sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Sa desisyon ng Supreme Court en banc, pinapayagan nila ang Sandigan Bayan na ipagpatuloy ang pagdinig kaugnay sa kasong plunder laban kay Noy Senate President Enrile. Ayon sa SC, kinakailangang payagan ang prosekusyon na magpresente ng ebidensya ng naaayon sa batas. Naghain si Enrile ng motion for Bill of Particulars na layong payagan ang akusado na humiling ng detalye sa prosekusyon, upang makapaghanda sa paglilitis. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan ang mosyon ni Enrile, pero sa desisyon noong August 11, 2015, ipinag-utos ng SC sa prosekusyon na magsumite ng Bill of Particulars sa ilang bahagi ng mosyon ni Enrile. Samantala, US, magbibigay ng $500 million na military aid sa AFP-PCG ng Pilipinas. Ayon kay US Secretary of Defense Lloyd Austin, partikular umano itong magagamit ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard, sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ginawa ni Austin ang pahayag sa pagtatapos ng 2+2 ministerial meeting sa Camp Aguinaldo kasama sina US Secretary of State Antony Blinken, at kanilang counterparts sa bansa na sina DND Secretary Gibo Teodoro at DFA Secretary Enrique Manalo. Maliban dito, ibinalita rin ni Teodoro na nagkasundo ang mga opisyal na i-implemente ng husto ang mga pamumuhunan at proyektong nakaumang sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Makatutulong umano ito para magkaroon ng credible defense posture ang bansa sa harap ng umano'y unlawful aggression sa Indo-Pacific region. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 2 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 3 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.